Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang iyong lingkod, Ronde TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Mahigit 1,000 mga kabataan na nakatakas na sana sa Sitio Kapihan mga kababayan doon sa Sucuro Bayanihan Services Incorporated ay muling bumalik sa bundok mga kababayan dahil nga sa takot daw mga kababayan ha. Tinatakot daw itong mga kabataan na ito na muling balikan at susunduin daw ng itim na ban mga kababayan. Sino ba namang hindi matatakot? Mga bata lang yan. Tinatakot sila ng kanilang leader mga kababayan na sinasabing kulto itong si Senior Aguila at itong dating mayor ng Socorro mga kababayan. At yun ang may mga nagsasabi din na itong mga kabataan, karamihan sa mga kabataan na ito ay maaring nagahasa ng kanilang leader mga kababayan. Ako po, dapat ibitay itong mga hinayupak na mga tao na ito dahil nga sa kanilang ginagawang hindi maganda sa mga kabataan, mga kababayan. Imbis may kasabihan tayo na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Pero ganun ang kanilang mga ginagawa mga kababayan. Itong leader ng kulto na ito, itong si Senior Aguila mga kababayan, kung titingnan nyo ng mabuti, ay hindi naman kapanipaniwala na ito talaga yung nagmamando doon sa kanilang grupo mga kababayan. Kasi kung tingnan mo mga kababayan ay parang kalaban ni Sang Goku mga kababayan. Kung maaalala nyo, si Majin Buu doon sa Dragon Balls, no? Ganun ang itsura nito mga kababayan Kaya hindi ako naniniwala na itong si Commander o Senior Aguila mga kababayan ay yan yung kanilang pinaka leader talaga. Ang sa palagay ko, sa tingin ko mga kababayan, ang pinakamataas na pinuno nito ay itong dating mayor ng Socorro nga mga kababayan. Yun na nga huwag na natin patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Dami-dami kasing tumakas na doon. Katatakot silang magsalita. Ito yung mga bata na matatapang, ito yung mga witnesses na matatapang. Kasi ang dami na kasing nagsasabi na ganitong nangyari sa kanila. Kasi imagine mga more than 1,000 na siguro yung bumaba. Pero ayaw nilang magsalita. Natatakot talaga sila. May tukhang balikan sila, and then the black van na sinasabi, van na sinasabi na puntahan sila. So, yung takot na balikan. So, ito yung sad thing na nangyayari sa kanila. Kasi, meron pang mas malala sa tingin ko na dinaanan. Meron pang talagang rape na nire-rape na tumatakas doon. Pero ayaw magsalita. Pinuntahan namin pero ayaw talaga kasi natatakot. Now, with the culture of fear, sana may tutulong na, ma-uplift yung nila na yung courage nila na magsalita. Ang dami kasi. And then psychologists or mga specialists na tutulong sa kanila kasi sa dinami-dami nila sa mga pinagdaanan nila doon sa taas. Sa tingin ko kinakailangan ng interventions. Now, yung sa pagkuha sa mga bata, gusto talagang lang kunin yung mga bata lahat. For purposes of recantation, may nag-recant na Dalawa sa kanila nag-recant na. So, kung hayaan nating maibigay yung mga bata, our cases will be weakened, I think. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Attorney. I think, Colonel Laude, meron kang Women's and Children's Desk, di ba? Yes, for honor. Tutukan nyo itong problema na ito doon. Yung provincial WCD mo, pabiyahin mo, papuntahin mo doon sa Socorro para alalayan yung local government doon sa yung maintenance ng mga bata. Yes, sir. Yes, sir. Kasi kung pabayaan natin ito, hanggang hearing tayo dito, mamaya pag-uwian doon, takot pa rin yung mga bata. Kailangan i-assure natin sila na hindi sila dapat matatakot at they should have peace of mind. Kasi mga bata pa ito Pwede mong tutukan, dali mo yung mga kuan mo, Women's and Children's Desk mo para magtumulong doon. Yes, sir. As of now, sir, I have instructed also my provincial WCPD, sir, and my provincial investigation development detective unit, sir, to conduct
investigation, further investigation. Hindi lang investigation, kundi Assist yung the- psychosocial intervention na pwede niyong gawin in coordination with DSWD. Para kawawaan, marami daw. 1,000 plus na daw itong mga bata na naglayasan doon. Tapos ngayon, andyan, still living in fear. Baka pick upin ng black na van. Ang maganda lang po, Mr. Chair, and may I please also share my differing opinion with the attorney. Actually, may laban pa po yung mga bata dahil dinidinig po, iniimbestiga ng Senado. Yung mga gustong i-champion yung rights of the children, yung best interest of the child, bagamat sa mga prior processes, maaring hindi nabigyang daan yung kanilang hinihiling, pero dahil mga sa naunang ginawa ng NBI, naunang ginawa ng DOJ IACAT, naunang ginawa ng PNP, naunang ginawa ni na Mayor at ng MSWDO, nakarating sa amin dito sa Senado. And ibig sabihin, hindi na-uphold. And in fact, I would state it more strongly, nalalabag ang best interest of the child. Nalalabag ang karapatan ng bata sa kasalukuyang sitwasyong kinasasadlakan nila sa kapihan, sa kamay ng SBSI. And one of the, dagang salamat kay Attorney Lepiten, we conduct these investigations in aid of legislation also. So kung meron po kayong ipapanukala na mas sumasaklaw na batas, we would be very interested to study that. At isa po sa mga aspetong binanggit nyo, yung rehabilitation. Actually, yun yung isang pending important matter ko sa DSWD. Kapag finally nga napatunayan na victim survivors ng human trafficking, for one, itong mga witnesses natin, kung merong program for rehabilitation and reintegration ng DSWD na maaasahang matanggap ng mga bata, ng kanilang mga pamilya. And in fact, yung ating mga child victim survivors, nananawagan sa mga kababata nila na nandun pa sa kapihan, na bumaba na rin, tumakas din. Kasi daw walang kinabukasan sila doon. Simula lang dun sa hindi sila pinapayagang makapag-aral. So I just want to, in this way, also express support for our committees and our chair, and speaking as his co-chair, na hindi pa tapos ang laban, may laban ng mga bata. Dahil nakarating sa amin yung kanilang mismong personal na testimonya. Mr. Salamat Chair. tayo, Mr. Chair. If Yes. I may add, Mr. Chair. Yes, go ahead, Attorney. Sa dami-dami kasing tumakas na doon, katatakot silang magsalita. Ito yung mga bata na matatapang, ito yung mga witnesses na matatapang. Kasi ang dami na kasing nagsasabi na ganitong nangyari sa kanila. Kasi imagine mga more than 1,000 na siguro yung bumaba. Pero ayaw nilang magsalita, natatakot talaga sila. May tukhang, balikan sila, and then the black van na sinasabi, van na sinasabi na puntahan sila. So, yung takot na balikan. So, ito yung sad thing na nangyayari sa kanila. Kasi, meron pang mas malala sa tingin ko na dinaanan. Meron pang talagang rape na nire-rape na tumatakas doon. Pero ayaw magsalita. Pinuntahan namin pero ayaw talaga kasi natatakot. Now, with the culture of fear, sana may tutulong na, ma-uplift yung ano nila, na yung courage nila na magsalita. Ang dami kasi. And then, psychologists or mga specialists na tutulong sa kanila. Kasi sa dinami-dami nila, sa mga pinagdaalan nila doon sa taas, sa tingin ko, kinakailangan ng interventions. Now, yung sa pagkuha sa mga bata, gusto talagang lang kunin yung mga bata lahat. For purposes of recantation, may nag-recant na eh. Dalawa sa kanila nag-recant na. So, kung hayaan nating maibigay yung mga bata, our cases will be weakened, I think. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Attorney. I think, Colonel Laude,
Meron kang Women's and Children's Desk, di ba? Yes, for honor. Oh, tutukan nyo itong problema na ito doon. Ha? Yung provincial WCD mo, pabiyahin mo, papuntahin mo doon sa Socorro para alalayan yung local government doon sa yung maintenance ng mga bata. Yes, sir. Yes, sir. Kasi kung pabayaan natin ito, hanggang hearing tayo dito, mamaya pag-uwian doon, takot pa rin yung mga bata. Kailangan i-assure natin sila na hindi sila dapat matatakot at they should have peace of mind. Kasi mga bata pa ito eh. Pwede mong tutukan, dali mo doon yung mga kuan mo, Women's and Children's Desk mo para magtumulong doon. Yes, sir. As of now, sir, I have instructed also my provincial WCPD, sir, and my provincial investigation development detective unit, sir, to conduct investigation, further investigation. Hindi lang investigation, kundi Assist yung the- psychosocial intervention na pwede niyong gawin in coordination with DSWD para kawawaan. Marami daw. 1,000 plus na daw itong mga bata na naglayasan doon. Tapos ngayon, andyan, still living in fear. Baka pick upin ng black na van. Totoo ba ito, Mr. Galarida? Na pinipick up niyo yung mga bata doon ng black na van ay babalik sa kapihan. Wala naman po kaming black band. Wala kayong black van. Wala po. Sino may-ari ng black van? Saan yan? O urban legend? Yun ang mga kababayan, hindi naman magsasabi ng katotohanan niyang dating mayor ng Socorro, mga kababayan. Yun ang napakadaming mga bata nito, dapat masagip ito at tutukan ito ng ating gobyerno para nga mailabas o matanggal o maialis itong mga kabataan na ito. Kasi napakadami pala nito, mga kababayan. Nabiruin mo yung mga nakatakas na sana ay nasa mahigit 1,000 na. Isipin na lang natin kung gaano ba kadami yung mga kabataan na inaabuso diyan sa kapihan, mga kababayan. At dapat talaga, ayun, kailan ba ibalik talaga ang parusang bitay kahit na matanda na sana. Kung gumawa ka naman ng kasalanan, karumal-dumal na kasalanan, hindi na siguro dapat kaawaan, mga kababayan. Yun ang ito ring si Senior Aguila, mga kababayan, ay hindi talaga ako naniwala din na ito ang nagmamando lahat diyan. Sa mga kababayan, sa kapihan nga, mga kababayan, dahil nga may narinig din tayo na isang interview pa na ito ngang si Senior Aguila, tinatawag ko Commander Aguila, Senior Aguila pala ito, mga kababayan, iba pala yung Commander Aguila. Itong si Senior Aguila nga, mga kababayan, ay minsan daw na nagkasakit na itong dating mayor ng Socorro, ay hindi daw ito nagpatawag ng meeting, mga kababayan, sa loob ng 1 linggo ba, hindi ko lang masyadong dahil nga wala daw itong dating mayor ng Socorro, mga kababayan, dahil nagkasakit nga. At yun nga ang sabi nung salaysay, mga kababayan, para nga daw doon siya nagduda dito sa kanilang sinasabi na makapangyarihan, na sinasabi lang parang si Santo Niño daw. Pero sa tingin ko, mga kababayan, hindi naman parang si Santo Niño ito, parang itong kalaban nga ni Sangoku, mga kababayan, yung si Majin Buu. Yun ang mga kababayan, dapat gawin ng ating pamahalaan ngayon, yung masagip yung mga kabataan at mailigtas nga sa kamay ng mga kababayan, sa kamay ng leader ng mga kulto, mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo. Shout out tayo kay, di ako nakapag-shout out kanina kasi nagdadrive ako at kakarating lang natin, mga kababayan. Yun ang shout out kay Idisa Borbi. Halata naman na alam ni Pacquiao, hindi kami naniniwala na hindi alam ni Pacquiao. Tama talaga. Ay shout out rin kay Romulo Ison. Pacquiao, dapat sa halip na nakipagyakapan ka sa wanted na terorista si Tibes sa Timor-Leste ay isinumbong mo sana sa PNP or NBI ang kinaroroonan niya sa Timor-Leste. Yun nga, mga kababayan, kung alam ni Pacquiao na magkikita pala sila sa Timor-Leste nitong si Arnie Tibes, dapat kinuntak niya na yung ating Department of Justice para nga makapadala na doon ng magpusas
nitong si Arnie Teves, mga kababayan. Shoutout na rin kay Maria Luisa Abrigue. God bless sa channel mo, Ronde TV mo. Maraming salamat sa iyo, Idol Maria Luisa Abrigue. At shoutout na rin kay Luciana. Meron kang kinampihan. Mayroon daw akong kinampihan. Sino ba? Shoutout na rin kay Baltasar Bangirin. Alam ng mga otoridad na nasa Timor-Leste na masyal nasa Pinas pa sila naghanap. Shoutout na rin kay Rini Johnson. Malamang may mabibisto talaga kung sino ang mastermind sa pagpatay kay Gub Digamo dyan sa pagkita ni Pacquiao at Teves. At shoutout na rin kay Jumidis Alas. Yon ang hirap sa batas na sa Pinas. Kung hirap, bilis makulong, pero kung mayaman ay, sana ba yun? Mayaman, di mahuli sa gobyerno. Yon, tama talaga, idol. Shoutout na rin kay Bika Antiros kaya bastos to pala sila nakahabag yang si Pacquiao dirty life yan at yan ikakabulusok niya WhatsApp zone, sabi ni Bika Antiros. Shoutout tayo kay Edison Moralida. Wala tayong kinakampihan kahit sino, kaya lang dapat managot ang may kagagawa ng may sala. Alam natin, ang abogado nag-aaral para makalusot sa lahat ng bagay. Dapat din managot ang abogado na nagsisinungaling, tanggalin ng karapatan. Tama. At shoutout na rin, meron kang shoutout, wala mo, tapos na ito. Shoutout kay Rob Sisi, igaba nimo mga vlogger na mukhang kwarta. Igaba nimo mga vlogger na mukhang kwarta, walay mga batasan. Yan ang sabi ni Rob Sisi. Shoutout rin kay Daniel Sabasan, dramatic actress ka Janice, kayo ang mastermind. Bintang nyo sa iba. Paano naging mastermind si Ma'am Janice? Mag-isip naman tayo, sino ba ito? Si Daniel Sabasan. Sa bagay, opinion niya ito, paniniwala niya ito, pero malabo naman na si Mir Janice Digamo mismo ang magpapapatay sa kanyang asawa. Porket ba hindi namatay si Ma'am Mir Janice Digamo? Sabihin nyo na, saan ka ba nung binaril yung asawa mo? Gusto niya ba na andoon rin siya katabi nung nakaupo si Gobernador Ruel Digamo para mamatay din si Mir Janice Digamo? Sino ba yung maghahabol? Sinadya talaga siguro ng kapalaran na hindi masama itong si Mir Janice Digamo. Kasi kung naisama, wala na maghahabol, mga kababayan. Diba? Mag-isip naman tayo. Isip tayo ng konti. Shoutout na rin kay Nansin Shano Book, Leave Money Alone. Magbuot ka? Member Jibril Di Diyos ng Pulilan Bacan, shoutout ha. Coincident bang matatawag yun? Isumalubong nga si Teves. Sana ba yan? Kamani from Pulilan Bulacan, ingat and more bliss. Maraming salamat sa iyo, Member Jibril Di Diyos ng Pulilan Bulacan. Ulysses Di Samparado, natural man ka na sa mga magkaibigan. Natural daw sa magkaibigan na magyakapan. Yun ang hanggang dito lang muna. Kasi medyo mahaba nito siya at medyo gabi na. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.